Okay, this is the last part na po. So, we have statistics part 1. So, meron tayong types of data. Meron tayong nominal, ordinal, at interval ratio. Nominal, ito yung mga nouns. Halimbawa, anong gender mo? Ano ang iyong favorite color? Ano ang iyong section? Basta mga nouns, automatic nominal data yon. Pag ordinal naman, ito yung mga data like Likert scale or Likert scale na mas kilala nyo, na kung saan yung mga opinions natin, levels of opinions is translated into a scale. Meaning, may order po tayo. Halimbawa, gusto ko malaman, in the scale of 1 to 4, ano ang satisfaction level mo when it comes to studying? Ano ang level of interest mo kapag nag-aaral ka? Ano ang level of happiness mo? Etc. Basta may level, basta may order, automatically ordinal. Ngayon, related sa ordinal, mamaya na pala yun, sige. Tapos kapag interval ratio naman, ito naman yung mga types of data na number. Halimbawa, anong grade mo sa mathematics in the modern world? 98, 92, naka 96 ka ba? Anong height mo in centimeters? Basta kapag number siya, na hindi naman nagsasaad ng order, automatic interval ratio siya. Interval or ratio, pinagsama ko na. Ngayon, halimbawa meron tayong age. Usually, pag tinanong nyo ako, sir, ilang taon ka na? Ang age ko ay 26. Yung 26 na yan, kabilang yan sa interval ratio. Okay? Pero pag sinabi natin halimbawa, sir, nasa ang bracket ka ng age. Kunyari, sabihin mo, sir, nasa bracket ka ba ng 20 to 25? 26 to 30? Nasa bracket ka ba ng 31 to 34? Kapag ganyan yung ayos, that is an example for ordinal. Kasi may order tayong sinusunod. O ngayon, sir, nasa ang type of age ka na? Ikaw ba ay nasa, kalimutan ko na, adolescent, mid-adolescent, something like that. Basta kapag may ginamit siyang mga noun, automatic, yun na ay pang nominal. Mga nouns na, mga names. Diba? Ganun lang siya. Next part, syempre, sa statistics kasi, nagsaset up tayo ng hypothesis. Sa hypothesis po kasi natin, tinatry natin yung existence ng possibility. Yung pwede siyang mangyari. So, meron tayong null, tsaka alternative. Pag sinabing null, lagi niyang pattern is meron siyang no. There is no changes, diba? Kasi nina-nullify niya. Ibig sabihin, ninenegate niya yung pwedeng mangyari. Halimbawa yung question natin, papasa ka sa exam. Kapag nasa null hypothesis ka, hindi ka papasa. Pero kapag nasa alternative ka, ikaw ay papasa. Meron na yung pinagkaiba nila ha. Basta kapag null, ninenegate niya yung mangyayari. Halimbawa, ang gusto niyang mangyari ay magkaroon ka ng pera. Kaso sa null, sabi niya, no, hindi ka magkakapera. Pero sabi niya alternative, ikaw ay magkakapera. Ganun lang naman pinagkaiba. Basta may no, automatic null. Kapag may alternative. Okay? O, next one. Bago kasi tayo mamili ng decision sa ating null tsaka alternative hypothesis, dapat alam muna natin yung p-values. Kapag p-value mo ay 0.05, dapat yung study mo or data mo ay tungkol sa social sciences. Kapag naman 0.01, ito naman kapag halimbawa, ikaw ay nasa health sciences or any science. Halimbawa, anong mabisang gamot, ano kaya yung pinaka-effective na medicine, 'di ba? So, ganun lang po siya. Okay? Next, paano naman pag 0.10? Kapag halimbawa, ikaw ay magkakaroon ng survey sa mga customers or halimbawa, sabihin natin, ikaw ay nagpapasurvey sa mga bibili ng pagkain mo, 0.10 naman siya. Basta social sciences, 0.05. Kapag health sciences, ito ay 0.01. Okay?
Next part is, para saan ba yung p-values? Tandaan nyo, ito yung set na boundary natin na kung saan magiging significant yung data natin. Okay? Kung naalala nyo yung z-test sa t-test ng senior high kayo, yun yung computed z-value at z computed sa z-value. Yung value or level of significance natin, kailangan masatisfy yung dalawang options na to. Halimbawa, nagpa-survey ka sa mga school. So, automatic, ang gagamitin mong level of significance ay 0.05. Ngayon, nung nag-statistical test ka, ang lumabas ay 0.03. Ano ang relationship ng 0.03 sa 0.05? Are they greater than or less than? So, 0.03 is less than 0.05. So, kapag naging less than siya, ito tingin tayo, if the computed p-value, ito yung computed p-value ko, computed siya, ito yung level of significance ko, is less than to the level of significance, ang decision natin ay reject the null. Ibig sabihin, mangyayari yung assumption natin. Halimbawa, our assumption is may significant correlation yung grade mo sa mathematics in the modern world, tas yung grade mo din sa English. Ang lumabas ay 0.03. Automatic, sasabihin natin that we can say that there is a significant relationship. Kasi nga, posible siya. Dahil nga, mas maliit yung computed kaysa sa level of significance. O halimbawa, isa pa, meron tayong 0.41 blank, 0.01. Ano ang relationship nila? Greater than, less than, or equal? 0.41 is greater than 0.01. Kapag greater than yung symbol natin, ang decision po natin ay fail to reject. Okay? Ganun po ang ating answer dito. Basta mas maliit siya sa level of significance, reject. Mas malaki yung computed, fail to reject. Okay po? Now, let's have the last part kasi ito na yung last part ko para sa lahat. Ayan. So, meron tayong dalawang uri ng statistical treatment. Meron tayong descriptive tsaka inferential. Sa descriptive, nagde-describe lang ng data. Kapag inferential, ito ay nagtetest tayo ng significant relationship or significant difference. Pero, since napanood mo naman na itong video, hindi ko muna isasama itong part na to para maging fair sa lahat ng klase ko kasi it needs more time eh. So, in this case, yung 10 items ng alin dun yung pinaka-significant selected natin na na statistical treatment is bonus na po. Pero po, maglagay lang kayo ng mga letter ng sagot nyo. Ang hindi maglagay, hindi ko lalagyan ng score. Okay? Clear tayo dun ha. Bye-bye!